Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Narito ang kasaysayan ni Lenlen. Isa lang naman ang gusto ko sa buhay, ang mahanap ko ang aking true love. Kaya nang makilala ko si Jeric, agad niyang nakuha ang puso't tiwala ko. Siguro dahil sa malambing na personality at kanyang mga mabulaklak na pangako sa akin. Pinili ko siya sa pag-aakalang siya na ang aking true love. Ngunit may pagkakataon talagang nagkakamali tayo ng ginagawang desisyon sa buhay. Oh, mahal. Bakit hindi ka pa kumakain? Feeling ko may problema ka. Ayaw mo lang sabihin sa akin. Natatandaan mo ba yung gabing sinuko ko sa iyo ang virginity ko? Oh, bakit? Jeric, hindi pa rin ako dinadatnan ng monthly period hanggang ngayon eh. Ganun ba? Oo. Pero natatandaan kong sabi mo sa akin, hormonal imbalance ka. At normal lang sa'yo na minsang madelay. Hindi, Jeric. Iba eh. Iba ang feeling ko. Palaging masama ang pakiramdam ko, tapos minsan naduduwal din ako. Ayoko din kumain ng usual na kinakain ko. Tapos, para ba akong naglilihi? Ha? Buntis yata ako eh. Since hindi naman tayo protected nung gabing nagsiping tayo. Nag-pregnancy test ka na ba? Hindi pa. Subukan mo munang mag-test. Pero sana hindi ka mag-positive. Paano kung positive? Anong gagawin natin? Ikaw, anong plano mo sa akin? Pananagutan mo ba ako? Sana sagutin na ni Jeric tong tawag ko. Sana mali yung hinala kong pinagtataguan niya ako. My God, Jeric. Sobra mo akong pinag-alala. Kanina pa ako text ng text sa'yo, tapos nakailang tawag na rin ako. Nag-message pa nga ako sa'yo sa Facebook eh. Hindi ka naman nagre-reply. Bakit ba? Pasensya ka na. Busy lang kasi ako eh. Kahit na ba busy ka, hindi pa rin katwiran na hindi ka magpaparamdam sa akin. Ano? Nabasa mo ba yung mga messages ko? Nabuntis ka? Oo, nabasa ko. So, ano na? Anong gagawin natin? Anong plano mo? Pananagutan mo ba ako? Hindi ko alam, Helen. Ang totoo niyan, hindi pa ako handa sa ganyang responsibility. Ano? I'm sorry. Oh, hello? Hello, Jeric? Hello? Pinabaan niya ako ng phone. Ito na yung kinatatakutan ko. Lelen? Anak? Pwede ba kitang makausap? Importante lang. Ma? Pasok po kayo. Hindi po nakalaki ang pinto. Kaya ka pala nagkukulong dito sa kwarto mo dahil umiiyak ka. Bakit? Hindi ba siya nagpaparamdam sa'yo?
Opo. Ilang beses ko na po siyang kinokontak sa cellphone at sa Facebook pero wala na po. Hindi na siya nagpaparamdam. Pinuntahan mo na ba siya sa tinutuluyan niya? Pumunta po ako ng isang araw sa boarding house niya. Pero sabi ng landlady niya, umalis na daw dun si Jeric. Hindi na rin po siya pumapasok sa school. Be, ano kaya nangyari sa batang yun? Teka, anak, baka naman ayaw na niya sa'yo. Baka gusto na niya makipag-break sa'yo. Lelan, anak, kung hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, isa lang ang ibig sabihin nun, gusto niya ng space. Ngayon, kung makikipag-break siya, wala ka magagawa kundi tanggapin yun. Makakahanap ka pa ng higit pa kay Jeric. Pero ma, hindi niya ako pwedeng hiwalayan. Bakit? Nagbabala ka bang maghabol sa kanya? Len, wag na. Kakawawain mo lang ang sarili mo. Ma, Kasi ano? May problema po ako. Anak? Buntis ako. Si Jeric, nabuntis niya po ako, ma. Sorry. Ilang buwan ka na buntis? Parang magdadalawang buwan na po. Len naman, anak. Bakit ka naman nagpabuntis sa kanya? Hindi ko naman po alam na mangyayari to, sir. Yun na nga, bakit mo ibinigay sa kanya ang virginity mo nang hindi pa kayo kasal? O ano, alam na ba niya na buntis ka? Opo. At tinakasan ka niya, kaya hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Len naman, bakit hindi mo ginamit yung utak mo? Bakit mo isinuko sa kanya ang sarili mo nang hindi pa kayo kasal? Ang buong akala ko naman po kasi ako pakakasalan niya in the future. Naniwala po ako sa mga sinabi niya na ako lang pong babaeng mamahalin at pakakasalan niya. Bakit ka naniwala agad? Yung mga lalaki niya ang talagang sasabihin nila ang lahat ng magagandang salita, makuha lamang nila ang gusto nila. Tapos, kapag nakuha na nila, at hindi ka naman pala talagang mahal, ayun, iiwanan ka lang. O siya, tama na, Tana, huwag ka na umiyak. Dahil kahit na maggangawa ka dyan, hindi na magbabago ang katotohanan ng disgrasyada ka na. Ituloy mo na yan, anak. At huwag ka nang umasa pa kay Jeric. Napananagutan ka niya. Di ka pa natutulog. May pasok ka pa bukas sa school, remember? I cannot sleep. Halika nga dito. Tapit ka sa akin. Hihimasin ko ulit yung tenga mo para makatulog ka kaagad. Mommy, Bakit, anak? sa Friday pala, meron kaming activity. Kasama daw po yung mga daddy. Baka naman pwedeng mami na lang. No, daddy kailangan, sabi ni teacher. Eh, di magdadamit na lang akong panlalaki. Kunyari, ako daddy mo. Mommy, ang corny. Baka tuksuin ako doon nila bot-bot. Eh, di sisitahin ko yung bot-bot na yan. Mami, diba? Meron pa po akong daddy.
Oo naman. May daddy ka pa. Kaso, matagal na siyang wala. Hindi na po siya babalik. Hindi na, anak. Okay, kids. Nandito ng parents nyo, so kailangan behave, ha? Anyway, we will start our activity for today. Thank you, parents, for accompanying your child for today's activities. Anak, ituro mo nga sa akin mamaya kung sino yung botbot na madalas mang-asar sa'yo. Opo, Mami. Good morning, Miss Polancio. Morning. I'm looking for Lemon and... Sino ba dyan? Doon po sila. Doon po sila. Thank you very much. Okay. Nandito na rin palang parent ni Botbot. At sir, dito po kayo maupo ni Botbot. Thank you. Sino sa kanila, anak? Sino dyan si Botbot? Ayun po. Ayun si Botbot. Yung kalbang classmate ko. Saan? Bagong dating. Oh my God. Bakit po, Mami? Kailangan na nating umalis, anak. Bakit po? Magsisimula na po yung activity. Huwag na tayong I'm sorry. umalis. Sorry, anak. Pero magpaalam na tayo sa teacher mo. Sumama kasing pakiramdam ko eh. Need kong pumunta sa clinic, okay? Tara na. Okay. Mami, bakit po tayo nagmamadaling umalis ng school kanina? Ayaw niyo po ba sa papa ni Botbot? Hi. Can I join you? Mami, ang papa ni Botbot. Sige. Umupo ka na lang dyan. Bakit naman nagmamadali kayong umalis ng mag-ina kanina sa school? Hindi tuloy kayo nakasali sa activity. I'm sure alam mo ng dahilan. Belen, huwag niyo naman sana akong iwasan. Sandali, Jeric. Parang pinalalabas mo na ikaw pa ang kawawa at ako pa ang mali? Baka nakakalimutan mo. Almost 6 years ago, iniwan mo kami ng walang pasabi. I'm sorry. Malaking kasalanan ko sa inyo mag-ina. Pero pinagsisihan ko na yun. Lenin, kaya ako bumalik ng Pilipinas para itama ang mga mali ko. Bakit ngayon lang? Bakit pinaabot mo pa ng halos 6 na taon? At saka, kung totoo yung sinabi mo sa akin, na mahal mo ko dati, hindi mo ko iiwan. Pero anong ginawa mo? Walang kaabog-abog, walang pasabi, bigla ka na lang hindi nagparamdam. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit yun para sa akin. Alam ko yun. Kaya nga hindi ako pinatahimik ng konsensya ko. Akala mo ba sa loob ng almost 6 years, hindi ko nakuhang maging masaya? Kasi palaging ikaw ang iniisip ko. Tama na. Huwag mo na akong bulahin, Jerry. Mami, are you fighting? No, sweetie. Sige na. Bilisin mo kumain, baby, para makaalis na tayo. Kailan mo ba sasabihin sa kanya ang totoo, Lennon? Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sa tamang panahon. Jeric, hindi ba si Lenlen yun? Oo, siya nga yun. Ipiniliwanag mo na ba sa kanyang lahat? Hindi pa kami nakakapag-usap ng matagal, pero Terence, matagal ko nang gustong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Baka ito na yung tamang pagkakataon, insan. Dali, puntahan mo na siya. Alam kong maiintindihan ka niya once na naipaliwanag mo na sa kanya ang lahat. Ano bang pag-uusapan natin, Jeric? Lennon, please bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. At ipinapangako ko sa inyong dalawa ni Mapis, babawi ako sa inyo. Hindi ko na kayo iiwan. Gusto kong malaman mula sa'yo. Ano bang dahilan mo para gawin yun sa akin? Sige, aaminin ko sa'yo. Oo, mahal kita. Pero nung malaman kong buntis ka, parang natakot ako. That time, na-realize ko na hindi pa ako handang maging tatay. Gusto kong tuparin yung mga pangarap ko. Kaya nag-decision ako.
Naiwan ka ng walang pasabi. Pero binala ko rin na balikan kayo ng anak natin. Kaso hindi mo ginawa. Dahil natakot ulit ako. Dahil siguradong pagkabuhay ang mangingibabaw sa'yo dahil sa ginawa ko. Kaso, hindi ko rin yun natiis. Bukod sa maraming taon akong hindi pinatahimik ng konsensya ko, palaging ikaw pa rin ang nasa puso't isipan ko. Kaya nga tulad ng sinabi ko, almost 6 years, hindi lang ikaw ang nahirapan, ako rin. Nahirapan din ako. Gusto kitang yakapin. Gusto kitang makasama. Pero inuunahan ako ng takot. Siguro, bigyan mo muna ako ng time para makapag-isip-isip. Lanet, Pero huwag ka mag-alala. Habang pinag-iisipan ko kung tatanggapin ulit kita sa buhay ko, malaya ka makakabisita sa anak natin. Hindi ko ipagkakait sa'yo ang karapatan mo kay Mavis. Mavis, anak? Come here, baby. Halika dito. Mami, bakit po? May aaminin kami ni Jeric sa'yo. Mavis, may tanong ako sa'yo. Oh? Gusto mo bang makita ang totoo mong tatay? Opo. Anak, si Jeric, siya ang totoong daddy mo. Mavis, anak, Daddy? Kayo? Ang daddy ko? oo, akong daddy mo. Daddy! Daddy! Payakap na sa anak mo. Daddy! Sorry kung iniwan ko kayo ng mama mo. I'm sorry talaga, anak. Huwag ka mag-alala, Mavis. Nangakong papa mo na hindi ka na niya iiwan. Magkakasama na kayong dalawa. Daddy! Totoo yan. Daddy! Ano, anak? Masaya ka ba? Na nakilala mo ng totoo mong dati? Opo! Masayang-masaya po ako! Daddy! Mabilis ako natanggap ni Mavis. Salamat sa Diyos. At saka salamat din sa iyo, Lenlen. Kasi pinalaki mo ng maayos ang anak natin. Masaya ako para sa anak natin. Alam mo ba, matagal na niyang gusto magkaroon ng ama. Naaawa nga ako sa kanya noon kasi palagi kanyang tinatanong sa akin. Naiinggit daw siya sa mga kaklase niyang may mga tatay. Ngayon, hindi na siya maiinggit. Kasi nandito na ako. Jeric, naliwanagan na ako sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Kaya may desisyon na ako. Kung ganun, anong desisyon mo? Bago ko sabihin ang desisyon ko, gusto kong malaman mula sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Oo. Pangako ko yan sa'yo, di ba? Tutuparin ko ang pangakong yun. Bukod sa kapag pinakasalan mo na ako, magagamit na ni Mavis ang apelyido mo. Kaya hindi na siya tutuksuin pa ng mga classmates niya. So, ikaw, anong desisyon mo? Yes. Oo, Jeric. Tinatanggap na ulit kita sa buhay ko. Laking pasasalamat ko nang tinupad ni Jeric ang kanyang pangako sa aming mag-ina. Sa ngayon, masaya na kaming nagsasama bilang mag-asawa at punong-puno ng pagmamahalan. Ako si Lenlen at ito ang aking buhay. Ibinibigay ang second chance sa mga taong gustong itama ang kanilang mga pagkakamali at sa mga taong
gustong patunayan na kaya nilang maging mas mabuti at mahusay pagkaraang makabangon sa matitinding pagsubok sa buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Lionel Beramin, at Jenaline de la Cruz sa papel na Lanlan. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, kadireksyon Jude Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.